Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Dr. Mark Benson Gamo para pag-usapan ang tamang pangangalaga sa mga prostate ng ating mga kalalakihang health checkers. Doc Mark, pagpatuloy po natin ang ating kwentuhan. Kanina na pag-usapan po natin yung mga pamamaga ng prostata at paano ito ina-address ng ating mga doktor. Doc Mark, ngayon naman po gusto po naming tanungin, kasi madalas na babanggit po natin na prostate cancer ay isa sa mga concerns pagdating po sa prostata. Ano-ano po ba ang mga risk factors or causes, sanhi ng prostate cancer sa ating mga kalalakihan? Well, yung prostate cancer, una ito ay namamana, So, sa mga pag-aaral, sinasabing ito ay malaking porsyento nito ay hereditary or dahil sa genetics or namana sa tatay. So sa mga lolo, ganyan. So 'yun. Hindi rin ito kaugnay sa mga katulad ng sa mga pagkain, yan, or exposure sa environmental factors. Yeah. So ito ay mostly ang prostate cancer is talagang namamana or yung sa genetics. May genetics po. So ibig sabihin nito, Doc, kapag meron Genes. Kapag-anak na meron nito, Yes. mas aware po kami sa pagpapadiagnose nito. Doc Mark, kanina Yes. usapan po natin yung mga sintomas at senyales para sa pamamaga, tsaka paglaki ng prostata. Paano naman po sa prostate cancer? Pareho lang po ba yung dapat nabantayan namin? Lalong-lalo na po yung mga may risk factor, yung genetics nila ay meron talagang prostate cancer sa pamilya. So, ang recommendation kasi sa guidelines, buong mundo nire-recommend na kung ikaw ay isang lalaki na may simptomas sa pag-ihi, gaya ng mga nabanggit natin kanina, same lang yon sa kung may pamamaga, prostatitis, or kung may paglaki ng prostata. Ang mga simptomas na binabantayan ay yung madalas sa pagbangon sa gabi para umihi, yung pagmamadali or urgency kapag nakakaramdam kang naiihi, ikaw ay nagmamadali papunta sa banyo, yung pag-itan ng iyong pag-ihi ay walang 2 oras. Mahina ang pressure, paputol-putol, ipinepwersa or idinadagis ang paglabas ng pag-ihi, at yung pakiramdam na may tira or hindi na said ang laman ng pantog. So, ang mga sintomas na ito or tinatawag naming International Prostate Symptom Score, ito ay based doon sa mga nararamdaman ng isang lalaki. At kung ikaw ay 40 years old, pataas, na may kamag-anak ka, tatay, kapatid na lalaki, lolo, ikaw ay nire-recommend na magpa-test agad ng tinatawag na PSA or yung prostate specific antigen. Ngayon, kung ikaw naman ay low risk, wala ka namang kamag-anak, tatay, kapatid, lolo na may lahi ng or may na-diagnose ng prostate cancer, as early as 45 years old, pwede kang, at may simptomas ka, pwede kang magpa-test ng PSA or yung prostate specific antigen. So, yun. Doc Mark, yung nabanggit po ninyo na 40 pataas, ito ay para sa mga may risk factor, may kamag-anak na may prostate cancer. Gaano po kadalas itong pagtetest po ng prostate specific antigen or PSA? So, yung depende yun sa sa result, Pero annually or yearly ginagawa po ito. Yun po ang nasa recommendations na kapag po ito ay nasimulan, yun nga, dahil may simptomas or may
risk factors for family, yun, taon-taon po itong ipinagagawa yung PSA. Okay, yan. Magandang reminder po yan para sa ating mga nakikinig at nanonood, lalong-lalo na yung 40 pataas na merong risk factor for prostate cancer natin, Doc Mark. Doc Mark, yung nabanggit po natin na PSA, ito po ba yung test para ma-diagnose yung prostate cancer or meron pa po bang ibang mga test na ginagawa para po ma-diagnose ang prostate cancer? Okay, linawin natin yung PSA is just a screening test. Hindi po ito yung magsasabi na tayo ay may cancer kapag ito ay mataas or ang resulta ay naging elevated or abnormal. Kung ito po ay mataas, tayo po ay rerekomendahan na tayo ay magpa-biopsy. So, dun po sa prostate biopsy, yun po yung makakapagsabi na ang ating pagtaas ng PSA ay dahil sa prostate cancer. Dahil ang pagtaas po ng PSA ay hindi lamang po nangyayari kapag may prostate cancer. Pwede rin pong tumaas ang PSA kapag may pamamaga o yung prostatitis. Pwede pong tumaas ang PSA kapag malaki or napakalaki ng prostata ng isang lalaki. So, hindi po nangangahulugan na kapag mataas ang PSA ay cancer agad. So, yun. Yan, salamat Doc Mark, nalinawan kaming mga health checkers dyan na ito ay screening tool para sa ating mga iba't ibang possible na prostate conditions. Doc Mark, nabanggit natin at napagkwentuhan natin kanina sa unang parte ng Health Check Plus yung prostatitis na condition. What about po yung benign prostatic hyperplasia or BPH? Ano naman po ito? Yung benign prostatic hyperplasia, ito yung sinasabi nating natural or normal na paglaki ng prostata ng isang lalaki kasabay ng pagtanda. Ano po? So, meron tayong chemical na tinatawag na testosterone na napoproduce galing sa testicles or sa testis ng lalaki na ito rin po yung nagiging dahilan ng paglaki ng ating prostata. So, yun. Kaya itong testosterone na ito, which is present sa mga lalaki as well. Sabi ko nga dun sa una nating panayam, ay present din ito sa mga babae, yung testosterone, but at low levels. So, itong testosterone na ito, meron tayong sa mga lalaki, meron tayong mga gamot na binablock yung conversion ng testosterone para maging active upang maiwasan ang paglaki ng prostata. So, in that way, nagiging preventive rin para hindi natin maranasan or para mabawasan yung sintomas ng pagkakaroon ng malaking prostata, yung problema sa pag-ihi. Yan. Doc Mark, kasi nabanggit ninyo normal ito yung kapag po sa paglaki. Oo, part din yung paglaki ng ng prostata ng isang lalaki. Kailan po sila magpapakonsulta sa inyo, sa mga urologists natin? Kailangan po ba, tulad ng nabanggit din natin kanina, ay yearly din kapag pumatak na sila ng 45? Okay. Sa sinasabi nating paglaki ng prostata, ang usual kasi dito is nagpakonsulta sa isang doktor or dahil nagkaroon ng sintomas sa pag-ihi, and during the evaluation, pina-ultrasound, nakita malaki yung prostata. So i-refer yan sa isang urologist dahil doon sa evaluation ng malaking prostata. So ang sinasabi ko po lagi sa mga pasyente, yung pagkakaroon ng prostata ay normal sa mga lalaki dahil syempre normal part nga po yan ng lalaki. Yung paglaki ng prostata ay kasabay rin po ng pagtanda ng isang lalaki, Yan po yung part ng aging male, Pero hindi po natin sinasabi na lahat ng lalaki ay may malalaking prostata, kasi meron din kaming mga nakikita na
talagang 80 years old na, normal pa yung size ng prostata. So, dahil nga po sa paglaki ng prostata, nagkakaroon po ng pagbabara or pagkipot ng daanan ng ihi. Dahil sabi natin kanina, ito ay matatagpuan, located sa ilalim ng pantog. So, bago lumabas ang ihi, doon papunta sa ari, nandun po yung prostata. Kung makipot yung daanan ng ihi, maaari po itong maging dahilan ng pagbabago sa pag-ihi o yung mga sintomas na binabanggit natin kanina. So yung madalas sa pagbangon sa gabi, mahina ang presyon or pressure ng ihi, paputol-putol, walang 2 oras ang pag-itan, nagmamadali ka papunta sa CR, di mo na napipigilan, feeling mo hindi na uubos yung laman ng pantog. So yan po. And based on that evaluation, kung talaga pong moderate to severe ang sintomas, doon na po kami nagbibigay ng mga gamot. Ano po? So, based on that evaluation, sa sintomas po, doon po kami nagbabase. Yan. Kung anong lunas or treatment, Doc, no? Kung naibigay. Doc Mark, nabanggit niyo po kanina na merong binibigay na gamot nga para dito sa BPH para hindi mag-worsen, no, or lumala ang kondisyon nila. Meron po ba itong kaakibat na side effects na kailangan ding bantayan ng ating mga health checkers? Oo. So yung sinasabi natin na gamot na para makatulong mapaliit ang prostata, no? Since ang mechanism of action niya ay binablock niya yung conversion ng testosterone to its active form, ang nagiging, and sabi nga natin nung unang panayam, 'di ba, ang testosterone is siya yung may role siya sa sexual activity. So pagiging active, sexually active. So dahil sa binablock niya 'yon, no, nagkakaroon tayo ng loss of libido or nawawalan tayo ng gana sa sex. So yun yung side effect nung gamot na 'yon. Yan po pala yun, Doc Mark, no? Liban po dito sa mga gamot na nabanggit natin, meron pa po bang ibang options or ibang mga binibigay na treatment liban po sa medications, ano? Kasi usually po narinig namin, Doc, na ooperahan eh. Totoo po ba ito na may operation din na treatment itong BPH na ito? Okay, yung option na surgical, papasok yan talaga kung ang kombinasyon ng mga medical treatment, actually yung binanggit natin kanina is para lamang pampaliit ng prostata. Meron pa tayong gamot na binibigay na pampaluwag naman ng daloy ng ihi. And sa mga pag-aaral, kapag ito ay combination, yung pampaluwag at pampaliit ng prostata, mas epektibo ito para sa pasyente. Pero kung ang kombinasyon na ito ay hindi na effective sa pasyente, walang ipinagbabago sa kanyang mga simptomas, nandun yung option ng surgery. So sa surgery naman, meron tayong mga procedure na ginagawa katulad ng pagkayod ng prostata, no? Available na rin sa Pilipinas yung mga laser para sa prostata. At yung mga dating paraan ng pag-oopera sa prostata, yung open surgeries para sa malalaking prostata, ay ginagawa pa rin naman sa mga ospital na hindi available yung mga technology, yung mga laser, yung pagkayod. So, pwede pa rin naman option yung pagbubukas or pag-open surgery para sa prostata. Hindi po pala yun, no? Marami naman po palang options, Doc Mark, no? Tapos, mina-maximize po muna yung mga gamot bago po sila operahan. Tama po ba? Yes. So, talagang pag may failure sa medical management, nandyan yung option na surgical management. Yan po, no? So, mas nalinawan po kami dyan, Doc Mark. Salamat po, no? Doc Mark, may possibility din po bang bumalik yung mga sintomas kahit natanggal na po or naoperahan na yung prostata? O di kaya kami ay nagagamot na?
pwede po bang bumalik yung mga sintomas na nararamdaman na? Okay, with regards to that, yung halimbawa, ang ginawa natin ay yun nga, yung surgical procedure, maaari kasi talaga itong bumalik kasi meron pa itong blood supply. So, para ba itong buhok, ginupitan lamang. So, tutubo at tutubo pa rin ito dahil ito'y nakaka-receive ng nutrition galing sa ating mga kinakain. So, pwede pa rin itong bumalik. Yun. Kaya dapat talaga meron pa rin konsultasyon even after maoperahan para ma-monitor. And also yung komplikasyon ng surgery. Kapag ginawa po itong pagkayod or yung pagtanggal or pag-laser ng prostata, no, meron din po itong komplikasyon na tinatawag na stricture or peklat. Kasama na rin yung bladder neck contracture. Dahil doon sa procedure, kumipot yung daanan ng ihi, no? Hindi dahil sa lumaki na ulit ang prostata, pero ito ay dahil dun nga sa pagkipot ng daanan ng ihi. Kaya nandun pa rin or nandun ulit yung mga nabanggit na simptomas sa pag-ihi or problema sa pag-ihi. Yun po pala yun, Doc Mark, no? So, importante, mga health checkers, narinig natin kay Doc Mark na mag-follow up check-up, no? Kahit na tayo ay naoperahan na or naggamot na para sa ating mga problema sa prostate. Doc Mark, ano po ang payo ninyo sa ating mga kalalakihan para mapangalagaan nila ang kanilang kalusugan laban sa mga problema ng prostate tulad ng BPH? Well, yung sa paglaki kasi ng prostata lahat kasi ng palagay ko lahat ng lalaki papunta diyan no, so baka hindi tayo makaiwas sa paglaki ng prostata. Pero ang maipapayo ko lamang is yung early consultation, early detection, kung talagang may nararamdamang kakaiba, pagbabago sa inyong pag-ihi, dahil ang prostata ay may kinalaman sa daloy ng pag-ihi. Kung may pagbabago, mas maagap, mas maganda po or mas madali po kayong mamamanage ng inyong mga urologist, no? So, maging maagap. Yun. Doc Mark, para isa lang ating interview, ano po ang mensahe ninyo sa mga kalalakihang nais manatiling malusog at aktibo habang tumatanda? Yun, lahat po tayo pupunta sa pagtanda. So, stay healthy, iwas po tayo sa bisyo, no? Yun lang, keep hydrated and stay healthy. Yan po. Maraming salamat po muli, Dr. Mark Benson Gamo. Napakahalagang usapin po ng ating kwentuhan ngayong araw, mga health checkers. So salamat po, Doc, sa mga malinaw at makabuluhang sagot na tiyak na makakatulong sa marami nating tagapanood at tagapakinig. Mga health checkers, hindi sukatan ng tapang ang pananahimik sa sakit. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pag-alaga sa sariling kalusugan. Ang prostate health ay bahagi ng kabuuang kalusugan ng lalaki. At ngayong Men's Health Month, gawin na nating regular ang pagpapakonsulta. Hindi lang tuwing may nararamdaman, kundi bilang bahagi ng ating pangangalaga sa sarili at sa ating mga mahal sa buhay. Mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging isipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayaman. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto kasama si Teacher Ellie
Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube at sa Health Check Plus, Facebook and YouTube channel.